Isipin mo ito. Sa ngayon, sa mismong sandaling ito, ang iyong buhay ay malapit ng magbago magpakailanman. Ang universo ay kumakatok sa iyong pintuan, nagdadala ng biyaya, na napakalaki na magpapuno sa iyong tahanan ng kayamanan at kasaganaan. Handa ka na bang buksan ang pinto at tanggapin ito? Ang iyong biyaya ay dumating na at hinihintay kang kunin ito. Makinig lamang ng mabuti at maghanda na tanggapin ang kasaganaan na darating sa iyong buhay. Madalas tayong dumaan sa buhay. Abala sa agos ng ating araw-araw na paghihirap, hindi alam na ang mga biyayang matagal nating hinihintay ay paparating na. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang araw na ito ang magiging simula ng lahat ng pagbabago para sa iyo? Ngayon, ang universo ay naka-align para sa iyo. At isang makapangyarihang biyaya ang handa ng pumasok sa iyong buhay. Isipin mo, isang pinto ng kasaganaan sa pinansyal ay magbubukas sa harap mo. Nagdadala ng kayamanan at tagumpay na matagal mong pinapangarap. Ngunit narito ang isang bagay. Hindi lang ito tungkol sa paghihintay na mangyari. Kailangan mong maging handa na tanggapin ito. Kailangan mong maging bukas sa pakikinig sa mga senyales na magbabago ng lahat. Sa sandaling ito, ang iyong biyaya ay dumating na, at ang tanging kailangan mong gawin ay yakapin ito. Handa ka na ba? Ang lakas ng pagdinig. Ang pagdinig ay maaaring magmukhang isang simpleng gawain, ngunit sa konteksto ng espiritual na kayamanan, isa ito sa pinakamakapangyarihang kasangkapan na mayroon ka. Hindi lang ito tungkol sa pagdinig ng mga salita. Ito ay tungkol sa tunay na pagbubukas ng iyong puso at kaluluwa sa kung ano ang sinasabi sa iyo ng universo. Sa mga turo ng Budismo, ang pakikinig ay isang banal na gawa. Isa itong paraan ng pag-a-align sa daloy ng universo, ng pagtutok sa mga vibrations ng kasaganaan na nakapaligid sa iyo. Ngunit ilan sa atin ang tunay na nakikinig sa kung ano ang sinasabi ng universo sa atin? Madalas, tayo ay nahuhulog sa ingay ng araw-araw na buhay. Nag-aalala sa mga bayarin, trabaho, o ang hinaharap. Nakakalimutan natin na ang universo ay palaging nagsasalita, palaging nag-aalok sa atin ng mga oportunidad upang ma-align tayo sa enerhiya ng kasaganaan. Ngayon, nais kong anyayahan ka na makinig gamit ang isang bagong pananaw. Isipin mo na ang universo ay bumubulong sa iyo, naghihintay na bigyan mo ng pansin. Nagpapadala ito sa iyo ng mga senyales at mensahe, gumagabay sa iyo patungo sa iyong kayamanan. Ngunit upang matanggap, kailangan mong makinig ng malalim. Ngayon, nais kong isara mo ang iyong mga mata, saglit. Huminga ng malalim at hayaang maglaho ang mga abala mula sa labas. Sa sandaling ito, hayaang palibutan ka ng katahimikan. Makinig. Hindi lang gamit ang iyong mga tainga, kundi gamit ang iyong buong pagkatao. Ang universo ay nagsasalita sa iyo ngayon. Ano ang sinasabi nito? Ito ang unang hakbang patungo sa pag-unlock ng iyong mga biyaya. Kapag binuksan mo ang iyong sarili upang makinig, tunay na makinig. Nakakalikha ka ng makapangyarihang koneksyon sa enerhiya ng kasaganaan. Magsisimula mong makita ang mga oportunidad na hindi mo pa napansin dati. Magsisimula mong akitin ang mga bagay na kailangan mo. Mga oportunidad sa pinansyal, kayamanan, at tagumpay. Nang hindi mo pa namamalayan kung paano ito dumadaloy patungo sa iyo. Panahon na upang bitawan ang pagdududa at magsimulang makinig sa kung ano ang inihanda ng universo para sa iyo. Panahon na upang magtiwala na ang iyong mga biyaya ay papunta na sa iyo. Ang tanging kailangan mong gawin ay yakapin ito at makinig sa gabay na matagal nang naghihintay sa iyo. Pag-unawa sa espiritual na koneksyon sa pera. Ang pera ay kadalasang itinuturing bilang isang materyal na bagay. Isang bagay na ating hinahabol. Isang bagay na pinagtatrabahuhan. At isang bagay na ikinababahala natin. Ngunit sa katotohanan, ang pera ay higit pa sa isang simpleng currency. Ito ay enerhiya. Oo, tama ang iyong narinig. Ang pera, tulad ng pag-ibig, kasiyahan, o maging ang universo mismo, ay isang enerhiya.
isang puwersa na dumadaloy at gumagalaw sa mundo, handang mag-align sa mga bukas upang tanggapin ito. Sa Budismo, ang kayamanan at kasaganaan ay hindi tinitingnan bilang mga bagay na dapat ipon o ipunin sa pamamagitan ng kasakiman. Sa halip, ang kayamanan ay tinitingnan bilang isang enerhiya na umiikot, katulad ng tubig sa isang ilog, dumadaloy sa mga taong lumilikha ng kapaligiran ng pagiging bukas at tiwala. Habang higit mong ina-align ang iyong sarili sa daloy na ito, mas marami kang inaakit na hindi lang material na kayamanan kundi pati na rin espiritual at emosyonal na kasaganaan. Ngunit, paano mo ba maaabot ang daloy ng kasaganaan na ito? Paano mo ba maa-align ang iyong sarili sa enerhiya na ito? Nagsisimula ito sa pag-unawa na ang universo ay may walang katapusang yaman at ikaw ay nilikha upang matanggap ang iyong bahagi. Ang pinansyal na kasaganaan ay hindi lang tungkol sa mas mahirap na trabaho o sa paghabol sa pera, ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong isipan at puso sa likas na daloy ng kayamanang handang ialok na ng universo sa iyo. Maraming beses, hinaharangan natin ang daloy na ito sa pamamagitan ng mga negatibong pananaw tungkol sa pera. Tinitingnan natin ito bilang mahirap makuha, isang bagay na kailangan nating ipaglaban, o isang bagay na mas marami ang iba kaysa sa atin. Ang mga paniniwalang ito ay lumilikha ng mga hadlang sa pagitan natin at ng kasaganaan na available sa atin. Ngunit paano kung maaari mong baguhin ang iyong pananaw? Paano kung maaari mong makita ang pera bilang isang likas na bahagi ng daloy ng universo, isang kasangkapan na nagpapahintulot sa iyo na mamuhay ng buhay na talagang para sa iyo? Kapag naunawaan mo na ang kayamanan ay isang enerhiya na konektado sa lahat ng bagay, makikita mo na hindi ito isang bagay na iyong pinapanday, ito ay isang bagay na iyong ine-align. At kapag ine-align mo ang iyong sarili sa enerhiya na ito, inaakit mo ang mga oportunidad, ideya, at mga tao na magdadala ng higit pang pera sa iyong buhay. Panahon na upang itigil ang pagtingin sa pera bilang isang bagay na hiwalay sa iyo. Ang pera ay hindi isang malayong layunin o isang bagay na kailangan mong habulin. Ito ay isang bahagi ng likas na daloy na nakalaan upang dumating sa iyo. Kapag sinimulan mong yakapin ang ideyang ito, mapapansin mong mas madali nang makakamtan ang kayamanan. Magpapakita ang mga oportunidad sa iyong buhay na hindi mo inaasahan. At ang iyong pinansyal na sitwasyon ay magsisimulang magbago sa mga paraang hindi mo pa kayang imaginin ngayon. Tandaan, ang universo ay hindi nagtatago ng kayamanan. Naghihintay ito na ikaw ay magbukas upang tanggapin ito. Panahon na upang itigil ang pakikipaglaban laban sa daloy ng kasaganaan at magsimulang hayaang ito ay malayang gumalaw sa iyong buhay. Ikaw ay nilikha upang maranasan ang kasaganaan at ngayon na ang tamang oras upang tanggapin ito. Pagpapahayag at pag-visualize. Ngayon na nagsimula ka ng buksan ang iyong isipan sa posibilidad ng pinansyal na kasaganaan, panahon na upang palakasin ang koneksyong ito. Ang susunod na hakbang ay ipahayag ang iyong kahandaan at i-visualize ang iyong mga tunay na nais. Ang mga pagpapahayag at visualisasyon ay mga makapangyarihang kasangkapan sa pagpapakita ng iyong mga biyaya. Tinutulungan ka nitong patibayin ang iyong paniniwala sa darating at lumikha ng isang magnetic na enerhiya na humihila ng mga biyayang ito patungo sa iyo. Maglaan ng sandali upang isara ang iyong mga mata at huminga ng malalim. Hayaan mong mag-relax ang iyong katawan. Alisin ang anumang tensyon. Ituon ang iyong pansin sa iyong paghinga habang pinupuno nito ang iyong mga baga at pinapakalma ang iyong isipan. Sa bawat paghinga, isipin mong hinihigop mo ang positibong enerhiya at sa bawat pagbuga, pakawalan ang anumang alinlangan o takot na mayroon ka patungkol sa pagtanggap ng iyong pinansyal na biyaya. Ngayon, isalarawan mo ang iyong sarili sa isang lugar ng ganap na kapayapaan at kasaganaan. I-visualize ang isang malaking gintong liwanag na pumapalibot sa iyo, kumakatawan sa daloy ng kayamanan at kasaganaan na paparating sa iyo. Ramdamin ito na pumupuno sa iyong buong pagkatao. Pinapalakas ang iyong puso at pinupuno
ang iyong tahanan. Makita mong lumalawak ang liwanag na ito hanggang sa mapalibutan nito ang lahat ng mahal mo. Ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang iyong mga pangarap. Sa sandaling ito, ikaw ay handa na. Ang universo ay ipinapadala sa iyo ang kasaganaan na matagal mo nang hinihintay. Habang patuloy na humihinga ng malalim, ulitin ang affirmation na ito kasama ko. Maaaring malakas o sa iyong puso, ako ay bukas sa pagtanggap ng kasaganaan. Tinatanggap ko ang kayamanan at tagumpay sa aking buhay nang may bukas na mga kamay. Ako ay karapat-dapat sa lahat ng biyayang dumadaloy patungo sa akin ngayon. Ramdam ang lakas ng mga salitang ito habang binibigkas mo ito. Alam mong sa bawat ulit, inaprogram mo ang iyong isipan upang makaakit ng kayamanan at mga oportunidad. Ang universo ay nakikinig. Huminga ng malalim at magtiwala na ang vision na ito ay nagsisimula ng maging iyong realidad. Bitawan ang anumang takot o limitadong paniniwala na nagsasabing, hindi ito totoo. Ang daloy ng kayamanan ay iyo. Karapat-dapat ka at handa ka na. Ngayon, maglaan ng ilang sandali upang umupo sa enerhiya ng biswalisasyong ito. Isalarawan ang iyong sarili na namumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay. Kayamanan, kasiyahan, at tagumpay na pumupuno sa bawat sulok ng iyong mundo. Pansinin kung paano ka nararamdaman sa espasyong ito. Ramdamin ang kapayapaan, ang kasiyahan, at ang kasiyahan ng pagkakaalam na ang iyong mga biyaya ay dumating na. Ang enerhiya ng pasasalamat ngayon na ipinahayag mo na ang iyong kahandaan at na-visualize ang kasaganaan na paparating. Panahon na upang ituon ang iyong pansin sa isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Ang pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang makapangyarihang enerhiya. Ito ang susi upang magbukas ng mas marami pang biyaya sa iyong buhay. Dahil habang mas nagpapasalamat ka sa mga bagay na mayroon ka na, mas marami pang biyaya ang ipadadala sa iyo ng universo. Sa mga turo ng Budismo, ang pasasalamat ay itinuturing na isang banal na gawain na nag-a-align sa atin sa daloy ng kasaganaan. Sinasabi na kapag tayo ay nagpapahayag ng pasasalamat, nakakalikha tayo ng isang makapangyarihang koneksyon sa enerhiya ng universo. Na nagpapahiwatig na tayo ay handa ng tumanggap ng higit pa. Ang pasasalamat ay nagbubukas ng puso, nag-aalis ng mga hadlang, at umaakit ng mas maraming magagandang bagay na ating ninanais. Ngunit gaano ba kadalas nating tunay na pinapraktis ang pasasalamat? Madalas tayong mahulog sa ating mga pagnanasa, iniisip ang mga bagay na wala tayo, sa halip na ipagdiwang ang mga bagay na mayroon na tayo. Gayunpaman, ang universo ay gumagana sa kabaligtaran. Kapag nakatuon ka sa pasasalamat para sa mga bagay na mayroon ka na, gaano man kaliit ang mga ito, binubuksan mo ang pinto para sa mas malalaking biyaya. Ngayon, maglaan tayo ng sandali upang magnilay-nilay sa lahat ng mga bagay na iyong ipinagpapasalamat. Nais kong isara mo ulit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at ituon ang iyong pansin sa kasalukuyang sandali. Isipin ang mga tao sa iyong buhay na sumusuporta at nagmamahal sa iyo. Isipin ang iyong kalusugan, ang bubong sa iyong ibabaw, ang pagkain na iyong kinakain, at pati na rin ang maliliit na sandali ng kapayapaan at kaligayahan na bumabalot sa iyong mga araw. Hayaan mong punuin ng pasasalamat ang iyong puso. Ramdamin ito na dumadaloy mula sa iyo, lumalawak at pumapalibot sa mundo. Habang mas nakatuon ka sa pasasalamat, mas mapapansin mo kung paano nagsisimula ang universo na tumugon. Magpapakita ang mga oportunidad sa mga hindi inaasahang paraan. Makikita mo kung paano dumadaloy sa iyo ang pera, tagumpay, at kasaganaan ng natural dahil ikaw ay nakaharmony sa universal na daloy ng kasaganaan. Ngayon, sabayan mo akong sabihin ang affirmation na ito. Ulitin ito ng malakas o sa iyong puso. Ako ay nagpapasalamat sa lahat ng bagay na mayroon ako at tinatanggap ko ang mga biyaya na paparating na. Ako ay nagpapasalamat sa kayamanan, kalusugan, at pagmamahal sa aking buhay. At alam ko
na mas marami pang biyaya ang darating sa akin ngayon. Ramdam ang reaksyon ng iyong katawan sa mga salitang ito. Habang ipinapahayag mo ang iyong pasasalamat, nagpapadala ka ng mensahe sa universo na ikaw ay handa na para sa higit pa. Ang universo ay hindi tumutugon sa reklamo o kakulangan. Ito ay tumutugon sa pasasalamat. Habang mas nagpapasalamat ka, mas marami kang maaakit. At habang patuloy mong pinapraktis ang pasasalamat araw-araw, panoorin kung paano magsisimula ang iyong buhay na magbago. Panoorin kung paano ang iyong pinansyal na kalagayan ay uunlad. Ang iyong mga oportunidad ay lalawak. At ang iyong kayamanan ay lalaki. Ang enerhiya ng pasasalamat ay ang susi sa pagbubukas ng iyong walang hangang kasaganaan. Mga kwento ng tunay na buhay. Ngayon na niyakap mo na ang lakas ng pasasalamat at visualisasyon, maglaan tayo ng sandali upang magmuni-muni sa mga tunay na pagbabago na nangyari nang buksan ng mga tao ang kanilang mga sarili sa mga biyayang inihanda ng universo para sa kanila. Ang mga kwentong ito ay hindi mga pantasya o paghahangad lamang. Sila ay mga buhay na halimbawa ng kung paano gumagana ang universo kapag tayo ay nag-a-align sa enerhiya nito. Hayaan mong ibahagi ko ang kwento ng isang babae na si Maria. Si Maria, tulad ng marami sa atin, ay nahihirapan sa pinansyal. Hindi nakakapagbigay kasiyahan ng kanyang trabaho. At kahit gaano siya kasigasig magtrabaho, parang hindi siya umaabante. Naisahan siya ng isang siklo ng utang, stress, at pagkabigo. Isang araw nagdesisyon si Maria na subukan ang ibang pamamaraan. Sa halip na mag-focus sa mga kakulangan sa kanyang buhay, nagsimula siyang mag-practice ng pasasalamat araw-araw. Bawat umaga, nagising siya at naglilista ng 5 bagay na kanyang ipinagpapasalamat, gaano man kaliit ang mga ito. Nagsimula siyang makinig ng mabuti sa gabay na ibinibigay sa kanya ng universo at ini-visualize ang kanyang buhay na puno ng kasaganaan. Hindi nagtagal, nagsimulang magbago ang sitwasyon ni Maria. Nagsimula niyang mapansin ang mga oportunidad na hindi niya nakita noon. Isang hindi inaasahang promosyon sa trabaho, isang pagkakataon sa negosyo, at pati na rin isang pagkakataon upang mag-invest sa isang bagay na tila delikado ngunit sa huli ay nagbigay ng gantimpala. Ang kanyang pinansyal na sitwasyon na dating stagnant ay nagsimulang gumanda. Sa loob ng ilang buwan, natagpuan ni Maria ang kanyang sarili sa isang mas maginhawang kalagayan, parehong pinansyal at emosyonal. Ang kasaganaan na dati niyang hinahanap ay ngayon dumadaloy sa kanyang buhay nang walang kahirap-hirap. Ang kwento ni Maria ay hindi natatangi. Marami pang halimbawa ng mga tao na nakapagbago ng kanilang pinansyal na sitwasyon sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng kanilang pananaw at pag-align sa daloy ng kasaganaan. Halimbawa, si Mark, na matagal nang namumuhay mula sahod hanggang sahod. Pakiramdam niya ay siya'y nakatali sa kanyang trabaho at palaging nag-aalala tungkol sa pera. Ngunit pagkatapos marinig ang tungkol sa lakas ng pasasalamat at visualisasyon, nagdesisyon si Mark na subukan ito. Nagsimula siyang i-visualize ang kanyang sarili na walang utang, namumuhay ng malaya sa pinansyal, at nagpapasalamat sa mga maliliit na bagay na mayroon na siya. Di nagtagal, inalok si Mark ng isang bagong trabaho na hindi lamang mas mataas ang sahod, kundi pati na rin nagbigay ng kalayaan na palagi niyang pinapangarap. Tumaas ang kanyang kita at ang stress na dati niyang nararamdaman tungkol sa pera ay nagsimulang maglaho. Hindi ibig sabihin na binigay ng universo sa kanya ang kayamanan. Ang ibig sabihin ay sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang enerhiya at pagtuon sa pasasalamat, binuksan ni Mark ang pinto para sa mga oportunidad na dumaloy sa kanyang buhay. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang ating mga pinansyal na tagumpay ay hindi lang tungkol sa swerte o sipag. Ito ay tungkol sa pag-align sa likas na daloy ng kasaganaan ng universo. Ang mga biyaya ay narito na. Kailangan lang itong matutunan at tanggapin. Pagtatapos at huling pagpapahayag. Habang tinatapos natin ang paglalakbay na ito, mahalagang tandaan ang isang bagay. Ang iyong biyaya ay dumating na.
Narinig na ng universo ang iyong panawagan at lahat ng kailangan mo upang mamuhay ng isang buhay na puno ng kasaganaan ay nagsimula na. Nagsimula ka na sa mga unang hakbang sa pamamagitan ng pakikinig, pagpapahayag ng iyong kahalagahan, at pagpapraktis ng pasasalamat. Ngayon, ang pinakamahalagang bagay na maaari mong gawin ay magtiwala sa proseso. Ang enerhiya ng kasaganaan ay hindi isang bagay na dumadaan lang. Ito ay isang patuloy na daloy. At kapag naka-align ka rito, palagi itong magiging nandyan para sa iyo. Hindi tinatanggihan sa iyo ng universo ang kayamanan. Bagkus, hinihintay nito na ganap mong buksan ang iyong puso at yakapin ang mga biyayang nakalaan para sa iyo. Tandaan na ang pinansyal na kasaganaan ay hindi lang tungkol sa mga material na bagay. Ito ay tungkol sa pag-align sa likas na daloy ng universo, pagtitiwala sa iyong sariling halaga, at pagtanggap sa lahat ng nakalaan para sa iyo. Karapat-dapat ka sa kasaganaan, pagmamahal, at tagumpay. Ipaniniwala mo ito, ramdamin mo ito, alamin mo ito. Ngayon, habang nagtatapos tayo, inaanyayahan kita na sabayan akong sabihin ang pagpapahayag na ito isang beses pa. Hayaan mong maging mantra ito, isang bagay na sinasabi mo araw-araw ng may tiwala. Ako ay handa ng tumanggap ng kasaganaan na paparating na. Karapat-dapat ako sa kayamanan, kalusugan, at kaligayahan. Binubuksan ko ang aking puso at isipan sa lahat ng biyayang dumadaloy sa aking buhay ngayon. Ramdamin ang mga salitang ito na tumimo ng malalim sa iyong kaibuturan. Ang universo ay handang magbigay. Ikaw ay handa ng tumanggap. Ang iyong mga biyaya ay narito na. Ang tanging kailangan mo lang gawin ay magtiwala at tanggapin ang mga ito.